Tama, mga kababayan. Okay, so ano naman ang susunod na pag-uusapan natin, mga kababayan, mga ka-GPnatics? Ito, pag-usapan po natin ang ating magiting na general na itong si General Torre. Mga kababayan, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaintindihan ang NAPOLCOM na kung saan po ito yung boss ni General Nick Torre sa pamumuno ni Rafael Calinisan at itong si John Vic Remulla, mga kababayan. Ngayon, matigas nga ba ang ulo ni General Torre or he is just doing his job accordingly, mga kababayan, mga ka-GPnatics? Kasi nga po, sa pagtatalaga at pagre-reshuffle ni General Torre ng mga tao sa PNP, mga kababayan, ay may pumalag sa kanya. Merong mga pumalag dahil hindi po nila nagustuhan ang ginagawang reshuffle ni General Torre. Subalit datapwat, mga kababayan, mukhang hindi po sinunod sa kabila po ng sinasabi dito na parang ibalik o yung pawalang bisa yung pagre-reshuffle nitong si General Torre. Subalit natapwat, mga kababayan, dito ay lumabas po na tuloy-tuloy pa rin or tuloy pa rin ang pagtatalaga ni General Torre doon sa mga tao na inireshuffle niya. Ano ang katunayan, mga kababayan, mga ka-GP? Ito po. Teka lang. Ayan. Pinanindigan naman ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang desisyong iupo si Police Lieutenant General Bernard Banac. Yan, tama po. Sorry wag po natin lahatin ang INC. Tama po si Jean. Hindi po natin nilalahat ang INC. Pinanindigan naman ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang desisyong iupo si Police Lieutenant General Bernard Banac bilang Deputy Chief for Administration. Ito'y sa kabila ng direktiba ng National Police Commission na nag-overturn sa ginawang balasahan ni Torre. Tinutukan yan ni Edniel Parosa. Ipinakilalang number 2 man sa Philippine National Police, si Police Lieutenant General Bernard Banac sa kabila ng order ng NAPOLCOM kontra rito. Sa flag raising ceremony sa Campo Crame ngayong umaga, ipresenta ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III si Banac bilang Deputy Chief for Administration. Kasama ni Banac sa Command Group. Deputy Chief for Administration, number 2 yan, mga kababayan ha. Sumunod yan sa PNP Chief. Ipinida sa seremonya sina Deputy Chief for Operations, Police Major General Edgar Alan Ocubo at Chief ng Directorial Staff si Police Major General Nery Ignacio. Agosto 6 nang pagpalitin ni Torre sina Banac at Lieutenant General Jose Melencio Nartates na inilagay naman sa Area Police Command ng Western Mindanao. Binaliktad ito ng NAPOLCOM na pinangungunahan ni Vice Chairperson Attorney Rafael Calinisan at Interior Secretary John Vic Remulla. Pero parang ang nangyayari ngayon, yung pag-overturn ni John Vic Remulla at nitong si Rafael Calinisan hindi po sinunod ni General Torre. At may balita pa ngayon, mga kababayan, na ang tawag dito, ang AFP, gumawa po sila ng kanilang complaint affidavit na gusto nilang ipatanggal itong si John Vic Remulla sa kanyang posisyon bilang DILG Secretary dahil hindi raw nito alam ang kanyang responsibilidad at ang kanyang tawag dito, mga kababayan, yung mga pagpapasyal daw niya ay hindi po job accordingly. Kumbaga parang hindi alam ni DILG Secretary John Vic Remulla ang kanya pong gawain. Pero sa pagtataas ng watawat, hindi lamang pinanindigan ng PNP ang unang desisyon, kundi iginip din ang pagkakaisa ng pulisya sa kabila ng umano'y utos at hamon nitong mga nakarang araw. Sa inyong lahat, isang malinaw na mensahe ang pinakita ninyo. At ipinakita natin, ang PNP ay nagkakaisa. Walang utos, walang balakid, at walang pagsubok na makakagiba sa ating pagkakaisa at sa ating panata sa bayan. Bago ang lingguhang speech na ito ni Torre sa harap ng bandila, nagpahayag ng pagsuporta sa kanya ang iba't ibang police regional officers at grupo gaya ng PNP Academy Alumni Association.
Nang usisain ng reporters, sinabi ng top cop na naresolba na ang usapin sa loob ng organisasyon. Okay, mga kababayan. So, ibig sabihin, yung awayan ng NAPOLCOM, yung hindi nila pagkakasundo, mga kababayan, sabi ko nga ito ay parang nagkaroon lamang ng tinatawag natin na misunderstanding. At para magkasundo sila, binanggit ko sa nakaraang vlog natin na medyo wala pa ako sa wisyo noon, hindi ako makapagsalita ng maayos, pero binalikan ko yung video na yon at sinabi ko, mga kababayan, na internal ang pwedeng mangyari para magkaroon ng pagkakasundo at pagkakaunawaan para hindi po sila nagkakaroon ng mag-overlap. Dahil trabaho ni PNP Chief na mag-reshuffle, mag-reshuffle, mag-assign at mag-reassign ng kanyang mga tao. Subalit ang NAPOLCOM, mga kababayan, ay meron din silang kakayahan na pigilan yung pag-re-reassign, pag-assign at pag-reshuffle ng ating PNP Chief. So para magkaayos, mga kababayan, at magkasundo, dapat sila magkausap. Dapat magkaroon ng pag-uusap within the room, within the area. Diba? Hindi yung ilalabas pa natin sa social media, ilalabas pa natin sa mga balita. Alam naman natin, ang mga balita, masyado yan para ito ay panoorin, para po ito ay bantayan, mga kababayan. Makikita mo yung thumbnail, makikita mo yung mga title. Talaga naman. Subalit, ito ang nangyari ngayon. Mukhang maayos na ang lahat, mga kababayan, dahil nagsalita na po itong si General Torre tungkol sa conflict na yan ng NAPOLCOM. Ano nga ba ang pag-uusap? Ano nga ba ang nangyari? At bakit nagkaayos? Tila bago po ipahayag ni General Torre, mga kababayan, na ang pangalawang number 2, o pangalawa na, number 2 pa, sa PNP ay itong si General Banak, mga kababayan, ay mukhang nagkausap muna sila ng NAPOLCOM. Ito na nga po. Sir, sabi nyo, na-resolve ba within the organization? Can you tell us, sir, paano na-resolve ba yung conflict, if you may, sir? Kaya nga sa loob ng organisasyon Di sa loob ng organisasyon. Siyempre, ano pa the dialogue, it is a simple case of dialogue and paliwanagan and pero bilib ako sa paninindigan ni Torre. Mukhang siyang nasunod dito. Hindi po yung NAPOLCOM. At saka, palagay ko, ang backup, mga kababayan, mukhang tama ako kasi binabanggit dito sa video na to na nakipag-usap si General Torre kay Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang ang backup niya, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang, ang backup naman, nung kabila, di ba? Mukhang sabi ko nga sa inyo, nasagasaan. Mukhang ang backup nung kabila ay itong si Aimee Manotoc. Pare-pareho naman tayo mga public servants. At iisa ang ating purpose, iisa ang ating layunin dito, iisa ang pag-iisip natin, isa ang direksyon. So, it's all for the good of the Filipino people. So, ganun lang. Sir, diretsuhin ko na. Nakipag-dialogue kayo. Totoo, Ma'am Emma Ordonez. Etong si General Torre, nakaka-proud. Bakit, mga kababayan? Oy, isama natin sa usapan itong si Jaime Santiago. Etong si General Torre, mga kababayan, ang tataas na tao. Mga boss niya, yung kinakalaban niya. Pero naninindigan. Hindi kagaya, Director Jaime Santiago. Ikaw, sa totoo lang, nagpadala ka kay Banat Bay. Paninira lang ni Banat Bay. Nasa pwesto ka na. Alalahanin mo. Nasa iyo ang kapangyarihan para hulihin ang mga ito. Nasa iyo ang kapangyarihan para masawata mo ang mga nag-fake news sa iyo. Pero nagpadala ka sa kanila dahil lang sa paninira nila. Sa madaling sabi para sa akin, nagpatakot ka sa mga ito. Di ba dapat panindigan mo? Ikaw ang direktor ng NBI . Hawak mo yung mga tao na yan kung tutuusin. Yung mga sinister na yan, yung mga masasama ang loob na yan, kayang-kaya mo yan. Balok, tawag dito, pilipitin ang mga liig. Di ba? Kayo sa NAPOLCOM. Mami Melda Castro. Diretsuhin ko na rin lang. Sa organisasyon na rin lang. Pero sir, yung order nyo. How it was resolved is basta within the organization. Okay? So, kung may mga lalabas pa dyan, basta within the organization. Kami sa PNP, ang stand ko lang palagi dyan, these are internal matters that's better left to the internal systems. Tama. And yung
pagpapalabas ito sa media is something that's not really a priority. Sapagkat wala rin namang may tutulong. Dahil maraming ganito, okay? Maraming ganitong nangyayari everyday since, kahit na hindi pa ako Chief PNP, kahit na nung Chief PNP na ako, maraming nang ganitong nangyayari. Kasi siyempre, may mga, iisang mission, okay? Pero may kanya-kanyang preference, okay? So because of that, may mga internal matters na dapat pag-usapan. Okay, na marami na rin pinag-usapan na noon pa. Okay, nagkataon lang na ito ay lumabas sa media. So, it's really unfortunate na... Yan yung sinasabi ko kanina, mga kababayan. Ang media talaga, minsan sumusobra sila, labis din talaga, doon sa thumbnail, sa kanilang mga title. 'Di ba? Parang clickbait eh. Mga kababayan, ang dating kasi sa akin, pinag-aaway nila ito. So, sabi ko nga, why don't you give the opportunity of both parties to talk with sabi ko ganon, to talk regarding this matter? 'Di ba? Dapat bigyan muna natin sila ng pagkakataon. Wala, binalita na kaagad na may awayan dito, na ganito, na nagbabaliktaran pagdating sa mga appointee. Aba, mga kababayan, di ata maganda 'yon. May mga lumabas na ganong issue. Sapagkat hindi naman ito for public consumption. Ito ay kaya nga may mga level ng mga bagay na dapat inilalabas natin at mga bagay na dapat purely internal matter. Because internal matter nga eh. Dapat doon lang sa loob. So ako, I would prefer na this will remain internal matter and be resolved internally and discussed among the concerned personalities. Sir, since na-resolve naman internally. So, mga kababayan, ibig sabihin, yung paninindigan ni General Torre ang nang ibabaw. 'Di ba? Nagkaroon sila ng pag-uusap, nanatili po ang reappointment or appointee nitong si General Torre kay General Banak, mga kababayan, bilang number 2 sa ating kapulisan. Hindi po nasunod yung kabilang mga kampo, mga kababayan. So, nakikita natin may tagisan dito. Pero, sabi nga ni General Torre, ito ay internal matters, so internal affairs, may pag-uusap din dapat nasa loob lamang. Hindi ito dapat, kung tutusin, hindi dapat nilalabas kaagad sa media eh. Pero, again, mga kababayan, on the other hand, isipin na lang natin ang media meron din ambag. Okay? Tingnan na lang natin yung positive side. Na kung hindi na ibalita ito, maaring hindi po nag-uusap ang mga nasabing mga opisyal. 'Di ba? Yun na lang ang isipin natin. Wag na lang yung sinabi ko kanina na masyado kasi itong media eh. Masyadong mapanggatong. Kaya ganito ang nangyayari. Yung positive side na lang ang tinan natin. Yung order nyo on reshuffle, yung recent order nyo, it stays? Tingnan nyo na lang in the next few days. Kung wala, di it stays. Kung meron, di it did not stay. Sir, Loko talaga. Sir, kanina pinakilala niyo si General Banak, so it stays. Res ipsa liquitor. Okay, sir, next, last on my part, sir, last week nag-file ng admin case ang Patidongan Brothers against General Macapas. Ito na yung isa pang usapin ng alam ko na naging dahilan din ng kanilang hindi pagkakasundo. Ito na, sinasagot na ngayon, mga kababayan, ni General Torre. Pero, again, mga kababayan, tingnan nyo po kung anong klaseng tao or pagkatao meron si General Torre ay hindi po mahilig, mga kababayan, sa exposure o hindi mahilig ito na makialam sa mga bagay-bagay at bago magsalita ay iniisip muna niya bago sabihin or sambitin ang isang bagay kung ito ay makakasama o makakabuti sa isang kaso. Regarding sa pag-aresto sa kanila na they are considered by the PNP as the missing link. Anong reaction, sir, ng PNP that parang it seems like they're discounting yung efforts ni General Macapas? I would rather keep quiet on that. And I would rather not add my voice on the confusion. Because at the end of the day, iisang hinahanap natin dito, justisya para sa missing sabongero. And any statement that we make that later on may be made against the case. Okay. Diba? We will be doing a great disservice to these families that are still waiting for justice para sa kanilang mga kamag-anak. Okay? So, pagpapasensyahan nyo, I leave it at that. Let it resolve, let it run its due course, and I do hope that it will be resolved with the main
with the main objective, with the main purpose, which is justice for the missing Sabongeros. Thank you. Thank you so much. From Sir J. Mark Dagala of... Okay, so maliwanag mga kababayan na itong si General Torre, ayaw pong makialam. Kasi nga, unang-una, sabi niya ganan, ayaw kong magsalita kasi magkakaroon lang ng add-up ito sa nauuwing tensyon ng kabilang panig. Kasi kung magbibigay pa ako ng salita, baka gamitin pa ito, maikot pa ako at magkaroon ng ibang tawag dito, mga kababayan, magkaroon ng ibang paliwanag o magkakaroon ng baka sumabit pa, 'di ba? Baka mamaya kung syempre pag nagamit ito ng media, mga kababayan, ay magkaroon po ng ibang kahulugan. So mas maganda na yung ginawa ni General Torre, let's live up to them kung ano yung nangyayari at bahala na sila. Sabi nga niya, o hindi man niya binanggit mga kababayan, pero ang gusto niyang tukuyin kung sila po ay nagtatalo hinggil sa bagay na yan, kung may mga pag-uusap na hindi pagkakaunawaan, ay doon na tayo, pumunta sila sa proper venue. Doon na sila mag-usap kung sino ang nagsasabi o kumbaga nagpapahayag ng tama at sino ang nagpapahayag ng mali. Diba? So, maliwanag kay General Torre mga kababayan. Dahil nagkakagulo, ayaw niya pang dumagdag doon sa tensyon na yon. Radyo Pilipinas. Tama, magkakaroon pa ng ibang kulay, Sir Leo. Kaya maganda yung nananahimik na lang at si General Torre, bayaan niya na kung ano yung takbo ng investigasyon, kung sila po, itong grupo nila Rafael Calinisan and Patidongan Brothers versus dito kay General Macapas, total, nagtatalo sila, doon na sila sa proper avenue na mag-usap. Sa korte na lang. Good morning, sir. Last week, pinatawag kayo ni Pangulo sa Malacanang. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo. Meron po ba siyang binigay na guidance? Or sabi nga, may mga bagong kautusan po ba siyang ipinabatid sa PNP, sir? Na kailangan malaman ng publiko? Sandali muna, yung pagpapatawag ng Pangulo, parang dire-diretso talaga. Tanungin niyo muna si Attorney Claire Castro kung pinatawag nga ako ng Pangulo. Pag sinabi niyo wala. Pag sinabi niya pinatawag, di pinatawag. Pero really, it's something that's really internal and I really cannot confirm or deny that meeting. Pasensya na kayo ha. Kung yung sinasabi niyo may meeting, di may meeting. Kung sinasabi niyo wala, di wala rin. Okay? So, I would rather leave it at that. No? PCO muna at hindi ko alam ang guidance ng PCO regarding things that are within the confines of the palace. Sabi ng iba dyan, si General Torre daw ay bida-bida. With the things, mga kababayan, with the statement that he has, diba? Makikita nyo naman na si General Torre ay hindi niya pinapangunahan yung trabaho ng bawat isa. Hindi siya po bida-bida. Dahil kung bida-bida siya, mga kababayan, pwede niyang pangunahan ang PCO. Subalit natapwat, he respected the PCO a lot, mga kababayan. At sabi ko nga sa inyo, parang naiisip ko, ito yung naging dahilan. Diba? Isipin lang natin. Pumunta siya, nakipag-usap, although hindi niya po kino-confirm or dinideny. Mukhang talagang ang backup ni General Torre, mga kababayan. Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na tayo magtataka. Si Pangulong Bongbong Marcos naman ang nag-appoint talaga kay General Torre. So kahit sino siguro, mga kababayan, nakakalaban sa kanya ay hindi mananalo dahil ang backup niya ay pinakamataas na tao sa Pilipinas. Oh, di ba? Pero sir, last week din, nag-courtesy call kayo kay Secretary Sani Angara ng DepEd. And hiniling nila yung full support ng PNP, lalo na sa pagbabantay sa mga eskwelahan, lalo sunod-sunod yung mga naging incident of violence. At may naging statement din si Presidente na kailangan matuldukan ito. Your thoughts on this, sir? Yes. Na-confirm na ba natin yung statement? Sabi ni Alaika Eve, okay lang maging bida-bida. Totoo namang bida at magaling, di tulad ni Barbie Baste. Hindi, what the good thing about General Torre? Sabi ko nga, tama kayo, okay lang maging bida-bida dahil magaling naman talaga. But the thing is, ang nakikita ko sa kanya, mga kababayan, he is holding something
para hindi po ito magkaroon ng kulay para sa ibang departamento. Hindi niya pinapangunahan ng mga bagay-bagay kasi alam naman natin, may mga trabaho ang bawat isa. Kung pangungunahan mo yon mga kababayan, at nagkaroon yun ng conflict, di ba? Maaring ganito ang sinabi mo. Dahil bida-bida ka, inunahan mo, iba naman yung sinabi nung isa, magkakaroon ngayon ng hindi pagkakaunawaan. Magkakaroon ngayon ng hindi pagkakaintindihan. At in that point, mga kababayan, para saan ang pagkakaisa? Diba? Masisira yung magandang samahan. So, kay General Torre, nire-respect niya yung trabaho ng isa, hindi niya pwedeng pangunahan. Diba? Antayin muna natin magsalita bago siya magsasalita. Yun ang gusto ko kay General Torre. Mga kababayan, very professional when it comes to his job. Sabi ko nga, he's doing his job accordingly. Diba? National PTA na ayaw nila ng pulis sa labas ng eskwelahan. O, Dilenon. Totoo ba yun? Ha? Yun na nga eh. Sa ngayon, isa yan sa mga re-resolve muna namin. Kasi all the while, first and foremost, nung makita ko yun, nakala ko, eto na naman, fake news na naman. Totoo pala. Okay, so, so, i-confirm natin i-confirm muna namin kung talagang totoo nga. And now, if it's true, it's quite unfortunate, no? Na may mga ganun pag-iisip. So, well, ang pagtingin ko lang naman dyan, this is the beauty of a democracy. This is the best evidence. This is the best indicator na buhay talaga ang demokrasya sa bansang ito. Kasi kanya-kanya talagang opinion na ilalabas eh. Di ba? So, mayroong magbigay ng opinion, may isang opinion din na banggaan, o magsalpuan ang mga opinion, okay lang yan. Basta importante dyan. At the end of the day, magkakaliwanagan na walang nasasaktan physically. Okay? May masaktan man ng damdamin dyan, ayos lang yan. Huwag ka lang balat sibuyas. Pero physical... Uy, pinapatamaan mo ba si Marcoleta? Wag. So sa ngayon, on that statement, on that event na kami ay nag-courtesy call kay Secretary Angara, marami kami mga purpose doon. Number one, of course, yung dalhin ang programang 911 sa mga eskwelahan. Nagulat nga sila na talagang totoo ang 911. Saan na tayo tinatawagan nun? May isang tinawagan na bayan eh. Eskwelahan ang hinahanap. So, ganun din. Naipakita din natin. And when we visited Bulacan 2 weeks ago, ang respondihan din na pinili ni Mayor ng Malolos is eskwelahan din sa Coastal. Tawa siya na tawa dahil sabi niya, ang daan lang doon ay isang single lane road na dirt road, motor lang ang dadaan. Kaya nung makita niya na unang lumabas na video ay video ng patrol car, sabi niya, hindi makarating yan. Pangalawang video, isang motor na mabilis tumakbo, sabi niya, malayo pa yan. Pangatlong motor ay tumatakbo rin, ay lalong malayo yan, hindi makakarating yan sa 3 minutes. Ang pang-apat na video, bangka. Ang eskwelahan may ilog sa likod. O di, nakarating kami ng 2 minutes and 40 seconds, nakarating kami sa eskwelahan. Bangka ang ginamit ng ating mga pulis. At may body camera ang pulis na nakasakay sa bangka. So, mga ganon, dinala namin ang programa na yon kay Secretary Angara para makita niya na ang eskwelahan ay isa sa mga priority concerns ng ating mga patrollers. Maiba ko mga kababayan, no? Maganda talaga yung layunin nitong si General Torre sa kanilang 911. Estudyante ang kanilang top priorities. Ngayon mga ka-GP Natics, dahil nababanggit na rin naman, sabi nyo, magaling, talagang bida, di ba? Si General Torre. Payag ba kayo mga kababayan na isa sa mga maging pinakamataas na opisyal sa 2028 election si General Torre? Let's say for example, ito ay tumakbo bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Papayag ba kayo? Hindi, nagtatanong lamang mga kababayan sa lahat na po ng naririto ngayon, 408 yung nanonood. Payag ba kayo na si General Torre ang maging vice presidente sa 2028? Gusto ko lang malaman. Or payag ba kayo na tumakbo itong presidente? Bahala po kayo kahit ano doon. Mga kababayan, kung sabihin nyo lamang kung ano po ang posisyon na gusto nyo kay General Torre. Para sa gano'n kasi naghahanap tayo ng pwedeng ipanlaban natin kung sakali mga ka-GP Natics sa 2028. Di ba? Ay maganda na yung ready tayo, maaga pa lang. Mapagandaan na natin kung si General Torre tatakbo. Payag. Si Ma'am Gina. Sino pa?
Sir Leo Torre for President. Oh, payag, Ma'am Ninita Umali, Emma Ordonez, Sir Odi Lennon, Ma'am Yuki Sawaki, Imelda Karanagan, Vice daw sa kanya. Sabi niya, BMB Kim, sorry ka go, pero nakusilpay. Oy, okay. Sa nagsabi na hilaw pa, mga kababayan, si General Torre. Sige, sabihin natin, sino ang napupusuan mo kung nakusilpa? Hindi, ganito lang ang sasabihin ko sa inyo, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Paano, halimbawa, kung ito ay sinasabi nyong hilaw pa, pero ang mga nakikita nyo natatakbo, mga kababayan, ay yung si Bato de la Rosa, Robin Padilla, Bongo. Siyempre, pag yun ang nakita ninyo, mga kababayan, palagay ko naman kahit sabihin yung hilaw pa, mas pipiliin nyo si General Torre kaysa kila Bato, kila Robin, kila Bongo, kila Aimee. Tama? Doon tayo magtatalo-talo eh. Papayag ba kayo na yun ang maging vice president nyo or presidente ng Pilipinas? Sabihin natin. O kaya kay Rapi Tulfo. Doon sa mga Tulfo. Siyempre ako, mga kababayan, kahit sabihin nyo na hilaw pa, I'll rather go to General Torre. May paninindigan. Wag lang sana na yung mga nakapaligid sa kanya, mga kababayan, ay paglaruan siya at gamitin siya. 'Di ba? Alam naman natin kung gaano katibay, gaano kagaling ang paninindigan nitong si General Torre. At talaga naman, mga kababayan, hindi mo to basta-basta matitinag. Sabi ni Marvin Gange, yes, Tarzan Mac, kailangan yan. Sabi ni Eileen Guyen, yes, Vice. Teodoro Reyes, Presidente. Sino pa rito? Imelda Karanagan, Risa Torre, pwede. Vice for General Torre, Gibo for President, pwede. Pag ganyan, okay na okay ako dyan. Diba? JC Moss, maganda lumabas yung issue. Akala mo santo sila, devil din sila dahil sa pera. Sabi niya yung kanina, yung sa iglesia, no? Cecil Santos, President, ang Vice President Marcos. Nako, teka lang. Parang I totally disagree dito, no? Ma'am Cecil Santos, sorry kasi presidente ng Pangulo natin eh. 'Di ba? Kung siya magba-vice president, parang demotion ang tingin ko doon sa ano na 'yon. Wala na siyang dapat patunayan. Okay na sa kanya yung naging presidente na siya, ba't pa mag-vice president? Ang vice president, mga kababayan, walang masyadong mandato, 'di ba? Wala yan, parang ang gagawin lang diyan kung halimbawa Duterte ang naging presidente. Tapos vice president, tapunta si PBBM. Kakawawain lang yan, di ba? Boy Jaco, President Torre, Gibo muna, pwede. Pag gusto nyo naman mag-gibo, i-plug nyo na ngayon, di ba? I-promote nyo na. Torre for BP, Press World. Ang mga tatakbo, teka lang, nawala. Walang galang sa sarili. Walang galang? Talaga? Ramon ang PBBM General Torre. Okay. May nakita ko niyan, Ma'am Ninita Umali, parang nagka-idea ka dun sa isang vlogger. Nakaibigan din naman natin, no? Gibo Torre, Yuki Sawaki, kay Torre na ako. Gibo at Torre, Gibo muna. Ma'am Eva? Hello? Tama, Press World, di ba? Yung binanggit ko kanina, Bato, Robin, Bongo, Aimee Marcos, di ba? So, syempre, mga kababayan, I rather go with Torre. Yan na, at least solid vote yung iba binayaran sigurado. Kaya nga tinawag na solid at interesado ang mga kumakandidato, pareho lang, huwag kayong bitter. Sabi ni Olivia Castro. Okay. Tama, si General Torre na lang. Matagal na issue po yan sa INC. Gibo Torre, Gibo for President, Martin Romualdez for Vice President. Ito kasi, Ma'am Carmen Lee, si Gibo, ang parehas na problema nila, common denominator nila ni Speaker Martin. Kulang sila sa kulang sila sa publicity, kulang sila sa PR. Kailangan, kung tatakbo si Gibo at itong si SMR, dapat maaga pa lang pumunta na sila sa ground. Mga kababayan, kagaya ng ginagawa ni Bongo. 'Di ba?
Ngayon pa lang, halos nangangampanya na yan eh. Paikot-ikot. Si Bongo, mga kababayan, mukha talaga nauulinigan ko. Eh, tatakbo ito sa 2028. Oh. Sabi ni Ma'am Dorothy Parker, GP si Gibo. Gino yung ano niya. Tessie Duque, Gibo Torre, Efelisa Sana. Pero sabi ni Efelisa, hindi raw siya tatakbo eh. Diba? Gibo, may paninindigan for president. Ito, isa to talaga sa gusto ko. Kahit noon pa, Gibo, mga kababayan, kung sila, pwede yan sa akin, Riza, Torre, Gibo, Torre. Diba? Sa akin, mga kababayan, mahina si Gibo pagdating sa sa mga tao. Kulang siya sa talaga, sa PR, mga kababayan. Oh. Much better pa din si PBBM, God's will, malayo pa ang 2028. Guys, paano natin mapapatakbo si PBBM? Kailangan magkaroon ng 'di ba? Magkaroon na ng pagpapalit ng ating konstitusyon. Oh, kagawait natin ang announcement ni PBBM. No way for Bongo, syempre, Lutrus for President General Torre. No to Bongo, corruption kasama sa EJK. Tama, hindi naman natin binuboto. Ang ibig ko sabihin, sabi ko, kung papipiliin kayo, kasi sabi nila, hilaw pa daw si General Torre. Sabi ko, kung hilaw pa yan, paano kung ang tatakbo? Si Bongo, si Robin, Bato de la Rosa, Amy Marcos. Siyempre kay General Torre na tayo. Walang X-factor kasi sila ni SMRN Gibo. Tama doon, mga kababayan. Hindi kagaya ni General Torre ngayon. Iba ang impact ni General Torre. Tandaan po natin marami ang nagsasabi at marami ang sumisira ng pangalan ni General Torre ngayon, including sa Ramon Tulfo. Hindi natin alam kung sino ang nasa likod ni Ramon Tulfo, mga kababayan, pero halatang halata na dinidiscredit nila ang pangalan ni General Torre. Agree ba kayo? Diba? Kasi parang sabi ko, ano ba to? Na parang napapakiramdaman nyo na ba na si General Torre ay tatakbo sa 2028 election, or baka maging pambato si General Torre ni PBBM pagdating sa 2028, either President or Vice President, kaya dinidiscredit na agad? Diba? Riza Gibo, pwede rin. Riza, no way. Anti-Marcos yan. Okay. Sabi ni Obey Me, Editor Misty. Sabi ni Misty, Riza, no way, anti-Marcos yan. Again, mga kababayan, kung ito man ay anti-Marcos si Riza, sa akin wala naman akong pakialam kung anti-Marcos sila eh. As long as, mga kababayan, they help people out. Diba? Kung sila ay para sa bayan, doon tayo. Hindi porket anti-Marcos, hindi na natin iboboto. Sige nga, Riza, sabihin natin Riza Ontiveros. Ang kalaban niya, Sara Duterte. Kalaban niya, Bongo. Kalaban niya, Robin Padilla. Kanino kayo pupunta? Kay Riza ako. Kasi si Riza, nakita natin, may paninindigan, pinaglalaban tayo. Diba? Hindi basta-basta, mga kababayan, nagpapatinag sa mga kalaban. Sabi naman ni Ma'am Samalita, Torre for Senador, pwede din. Diba? Simple, but rock. We need to unite against the Duterte camp if we don't want to lose to the Dutae. Kailangan na talaga magtsatsa. Luistro, magaling lawyer pa for president. Hindi pa. Hindi pa. Doon lang. Wala pang plano tumakbo si Luistro. Tandaan nyo yan. Siya po ay nakapanayam namin, tinatanong namin, ang plano niya tapusin ang 3 termino sa Kongreso bago aakyat sa Senado. Or, mga kababayan, the only thing na magpapabago daw ng kanyang isip kung siya ilalagay sa Department of Justice or sa DepEd bilang secretary, itong si Luistro. So, malayo pa yung sinasabi nyo na maging presidente. Ay, wala pong nagmamaliit sa Ma'am Pedeline Bantolo sa paghahandog. Wala po tayong pinag-uusapan dyan. Ang pinag-uusapan lang natin kanina, yung tungkol